Ang trabaho ng lalaki ay wala nang iba pang makakagawa, dahil ang gawa niya, pati ang emperador ang di kakayanin. Ang una niyang ginagawa sa trabaho, gagamitin ang chisel, at maghuhukay sa bundok. Matapos sa bundok, tatapunan niya ng snow. Ganito at tapos na ang isang bundok ng snow. Pagkatapos gagamitin niya ang hose, para maglagay ng tubig sa lawa. Nakalikha siya ng isang lawa. Kapag di masyadong busy sa trabaho, kukunin niya ang cutter at puputulan ang mahahabang damo. Yun pala kagubatan ang nilikha niya. Habang nagdadagdag siya ng tubig, nakita niya ang mga tao sa baba. Ang mga sinaunang tao ay malaki. Pero unang beses pa lang sila ng mas malaking tao. Pakiramdam nila ay, nakakita sila ng Ottoman. Pero mula sa anggulong ito, parang umiihi si Ottoman. Lakas loob na umihi sa mga tao. Isang insulto ito sa tribo. Nang makita nila na may sumungit ang mukha, akala ng lalaki na pupugutan siya. Natakot at humingi ng pasensya. Pasensya na, pero hindi ako umiihi. Sa huli. Sa kalahating araw, tinuring siyang Diyos ng mga tribo. Akala nila na maganda ang trabaho ng lalaki. Pero di inakala na mas kakaiba pa ang trabaho ng kuya. Ang trabaho ng kuya ay proteksyonan ang kapaligiran. Nakita siyang tumihaya sa chimney. Para siyang range hood. Sa isang huyop ay, pumasok sa katawan ng usok. Pero baka ang lungs ay di kakasa sa whale. Pagkatapos nito, pumunta naman si kuya sa desyerto. Hinihigop niya ang solar storms. Para naman mabawasan ang UV. Sa oras na ito, biglang may signal number 12 sa dagat. Agad pumunta si kuya. Gamit ang dolphin. Dumating sa gitna ng bagyo. Kinuha ang exhaust fan. Hinarap sa hangin. Saka hinigop ang bagyo. Nang nagka-virus ang computer ng security. Pumasok pa si kuya sa digital na mundo. Ginamit ang mga galaw ng kamay. Saka pinatay ang virus. Dahil sa mundo nila, kung wala kang kakaibang kakayahan, baka di ka makakahanap ng trabaho. Ang lola na 80 anyos. Pinipitik ang leon. Nagalit ang leon. Pero di ito lumalaban. Dahil isa silang pamilya. Pati ang panda ay natatakot. Ang pamilyang ito ay mahilig mambuli ng hayop. Si Papa sinasaktan ng kabayo. Araw-araw ay iniipit ng 3,000 beses. Ang anak na babae naman ay sinasaktan ng kambing. Para sa kambing sana namatay na lang siya noon pa. Mas malala ang anak na lalaki. Ginagamit ang panda at nagpa-practice ng cambia. Nag-iisip naman ang leon. Dahil may matandang naghihintay sa kanya. Tinitiis ng hari ng gubat. At naging punching bag. Mabuti ang agila ay lumilipad. Kundi ay bubunutin ang mga balahibo. Nag-uulat siya sa caretaker ng mga nakikita. Agad namang umalis ang trabahador. Minaneho niya ang mabilis na kotse. Ito ay isang sapatos. Pagdating sa bahay ng pamilya, saka ginawa ang nararapat. Pinalit niya sila sa hayop. Saka inipit sa trunk ang babae. Para ring masahe sa likod. Iniipit naman ng kotse ang lalaki. Sinusubukan ang brakes ng kotse. Nang makita ito ng ama, nilock niya ang pinto. Pero kakaiba ang lalaki. Sinira ang pader saka pumasok. Bakit di siya pumasok mula sa pinto? Dahil ang pinto ay para sa isang tao. Di na maganda ang pakiramdam ng lola. Agad siyang nagtago, kaya hinayaan na lang ng lalaki ang lola. Pero sinuntok niya pa rin ito. Para bang masahe rin. Sa huli ang pamilya, na mahilig sa mga hayop. Napatingin na lang, sa lalaki na kinuha ang mga alaga, kahit na nailigtas na. Pero kung walang problema, ang mga hayop ay, siguradong may kakaiba. Ang pasang ito ay di mamatay methane. Dahil ang amo niya, ginawa siyang generator. Mabilis ang pag-ikot, hindi tumitigil. Sa araw na ito, ginamit niya ang pusa. Para mag-eksperimento, kinuha ang pusa. Tinapon mula sa taas na 1 metro. Pero ang kakaiba, kahit anong tapon niya, ang pusa ay, para bang may kakaibang buff. Dahil laging paa ang nauna. Kumuha naman ang lalaki ng tinapay. Tinapon mula sa 10 centimeters. Ganon din ang nangyari sa tinapay. Una pa rin ang side na may butter. Tiningnan niya ang pusa. Tiningnan ang generator. At saka nagkaroon siya ng ideya. Kinuha ng lalaki ang tinapay. Saka tinape sa likod ng pusa. Ang susunod ay isang importanteng sandali. Dahil magkasalungat, nagkaroon ng magkaibang reaksyon. Di tumitigil ang pusa at ang tinapay. Ang pusa at ang theory ni Newton. 3,000 na revolusyon. Umiikot lang ng mabilis. Nang makita ang pusa na umiilaw, lumiwanag ang mga mata. Hindi pa ito ang perpetual motion na makina. Mabuti at mahal niya ang pusa. Nilagay niya ang pusa sa generator.
Di inakala na maglalabas ng kuryente ang pusa. Para bang planta. Ang buong gamit sa kwarto ay napuno ng kuryente. Natuwa ang mga lalaki. Pero ang kawawang pusa, siguro ay masusuka na sa hilo. Baka sa nakaraang buhay nito ay sinira niya ang kalawakan. Kaya nagkaroon siya ng ganitong amo. Gamit ang mga cable sa labas. Nakapalabas ng kuryente ang lalaki. Di inakala ang dalawang ibon ay nakatayo sa cable at nakatingin sa tanawin. Sino ba ang may gawa nito? Ang kwentong ito ay nagsasaad na ang mga hayop, na may mga amo na mahilig mag-eksperimento, ay isang napakamagandang bagay.